Kung sa check-up mo nalaman mong may gestational diabetes ka, girl, you are not alone. And here's my short story. Makipintan silang bigyan nila ako ng insulin. Naipit siya. Grabe. Kinakapos ako ng libre. Kailangan kong i-CS. So, that's 350 pesos. Hello guys! Just an update. Kakatapos ko lang di ba na ano tayo na nagpa-check up tayo. Nakita nila yung mga result natin sa glucose. Glucose? Sa glucose testing at mataas. In-advise tayo na mag-oral med kasi nga hindi ko siya makontrol yung pagtaas niya sa diet ko. So, kailangan natin mag-take ng oral medicine kung hindi pa rin umayos yung glucose level ko after taking this oral med. Mapipilitan silang bigyan nila ako ng insulin. So, every week, kailangan kong bumalik sa hospital para i-check yung weight ni baby to make sure na hindi siya malaki. Kasi kapag overweight daw siya, may mga tendency, yung mga naipit siya sa cervix or grabe, kinakapos ako ng hining. Or yun nga, or kailangan kong i-CS, yun, parang at least every week yata, balik na ako sa hospital ngayon. So, ito yung gamot ko. For 30 pieces yata to. So, for 15 days siya. Kasi twice a day ko siya kailangang inumin. Generic for glyburide. Ayan, 2.5 mg per tabs. I-take ko siya twice a day with meals. 1 tablet by mouth. Mga $7 siya. So, that's 350 pesos. Mura lang siya. Hindi ko alam. Feeling ko. So, yun. Try ko. Ang cute nila. Kulay pink. Tapos, ang mini tablet. Ay, naluklok na. Cute oh. Kita niyo ba? Not because cute sila iinom ka na ng as much as possible. Ayoko nga sanang mag-oral tablet. Kaso, normal naman ang mga nakukuha ko kapag 2 hours after meal. Kaso, ang hindi ko makontrol yung 8 hours na fasting. Ayun, nagma-more than 100 talaga siya consistently. Di ko actually ina-expect na magkakaroon ako ng gestational diabetes. Kasi before ako mabuntis, hindi nga ako nag-sugar. Pero at the same time, medyo naisip ko na baka nga gestational diabetes ako. Kasi lahat ng mga kinikrave ko, matatamis. Ayun, so balitaan ko na lang kayo sa susunod kung saan man tayo dadalhin ng aking gestational diabetes. Bye!